Gandang araw po sa inyong lahat. Bali, tuturuan ko po kayo ng pagsang-ayon doon sa inyong kausap na gusto nyong sabihin na magkaparehas po kayo ng sitwasyon. Okay? Pero ang gagamitin po natin sa pagsang-ayon natin sa kanya ay so can I, so will I, at saka so will I be. Okay? Okay, dito po muna tayo doon sa sinabi ng kausap nyo na sasabihin natin na magkaparehas yung sitwasyon mo at saka nung kausap mo. Okay? So, ang sabi niya, kaya kong kumanta. Pag in English yan, ay I can sing. Di ba po ba? So, gusto nyo sumang-ayon at sa pagsang-ayon nyo sa kanya, gusto nyo ring ipaalam na magkaparehas kayo ng sitwasyon. At ang gusto nyong sagot ay maiksi lamang. Okay? So, ang pagbabatayan nyo sa inyong pagsagot po ay itong kanyang sinabi. Okay? So, dito muna tayo. Kaya kong kumanta. Yan ang sabi niya. Hanapin nyo po muna yung verb. Kung mapapansin nyo, itong kaya at saka itong kumanta, parehas po yan na verb. Ang kaya po ay isang auxiliary verb, samantala yung kumanta ay main verb. Okay? Para masagot nyo po ng maigi yung sinabi niyang ito, ang kukunin nyo po ay yung auxiliary verb. At ito po yon yung kaya. Pag in English ay can. Okay? So kung mapapansin nyo, dito po sa sagot natin na maikli, nandito po yung salitang can o kaya. Kasi yun nga po yung itinuturo ko sa inyo. Ang kukunin nyo po na verb, pag dalawa, ay yung auxiliary verb. Kaya kinuha ko itong can o kaya sa Tagalog. Ngayon po, para masabi nyo yung salitang rin, i-English nyo yan bilang so. At ilalagay nyo po yan o ipuposisyon nyo sa unahan. Noong auxiliary verb na ating nakuha mula doon sa inyong kausap. Kaya naging ganito, so can. Okay po. Sa Tagalog, nauuna yung kaya o yung can. Pero pag in-English nyo na itong kaya ko rin, dapat po itong rin, yan yung nasa unahan. Okay po. Okay, isa pang senyales na itong rin ay dapat natin itumbas sa salitang so sa English kung yung pinagbasihan po natin na sentence ay isang positive sentence. Ibig sabihin ng positive sentence, hindi po siya nagamit ng salitang hindi o not. Kung mapapansin nyo, wala naman po ditong salitang hindi sa kaya kong kumanta at wala rin naman po ditong salitang not sa I can sing. Diba? So, yan po ay isang positive sentence. Kaya, meron po tayong authority o karapatan na itumbas po ang rin sa so. Okay? Tapos, pagkalagay nyo po ng so can, ang isusunod nyo na po ay yung tao na gusto nyong sabihin na kaparehas din po doon sa sinasabi noong kausap natin. At ang itinuro ko po ay ang aking sarili. Na sinasabi ko na yung kausap ko at ako ay parehong kayang kumanta. So, pag in-English nyo yung I, ko. Kaya, yan po ang nabuo. Kaya ko rin. So can I. So, yan po yung tamang pagsang-ayon sa inyong kausap para masabi na magkaparehas kayo ng sitwasyon. Okay? At saka, itong pagkakagamit po natin itong so can I, yan po yung maigsing paraan sa pagsagot sa kanya. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa mananalo ako. Yan yung sinabi ng kausap nyo. I will win. So, dito tayo babase sa ating sagot. Okay? So, hanapin po muna yung verb. At ang nahanap po natin na verb dito ay itong will bilang auxiliary verb. At saka itong win bilang main verb. Diba? So, ang susundin po natin dyan o ang kukuhanin natin dyan ay itong will. So, yun, nilagay ko na yung will. Ngayon,
para may English po natin itong salitang ganun din, ang English po nitong ganun din ay itong so. Okay? Kung mapapansin nyo, yung so sa itaas pwedeng rin at pwede rin pong ganun din. Nagiging, yung so po ay nagiging rin kung ang ipaparehan nyo ay can. Pero kung ang ipinarehan nyo po ay will, yung so po ay nagiging ganun din. Okay po? At saka po, yung will po natin dito sa Tagalog ay walang katumbas. Kaya kung mapapansin nyo dito, yung ganun din para sa so, yung ay para sa ako. Okay po? So, ito pong ay para maituro ko yung sarili ko na sinasabi ko na magkaparehas kami ng sitwasyon ng kausap ko. Okay? I will win. Mananalo ako. At ang sinabi ko naman sa kanya, so will I. Ganun din ako. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa pangatlo. Ako ay nasa meeting. Pag yan po ay in English ng ganito, I will be at the meeting, at nakita nyo po na gumamit ng will be, ito pong will be, yan po yung gagamitin natin sa ating pagsagot. Kaya kung mapapansin nyo, yung will at saka yung be dito ay kasama sa ating sagot. Pero ang tatandaan nyo po, sila po ay paghihiwalayin noong gagamitin po nating pronoun. Na kung saan yung pronoun po, yan po yung taong nagsasabi na magkaparehas sila nung kanyang kausap. Okay po? So, will I be. Tapos yung so po natin dito ay itra-translate pa rin natin bilang ganun din. Kasi nga po, di ba, yung so po, ang kaparehan niya, ang naging kaparehan niya dito ay itong will. Okay? Yan na po yung senyales na yung so ay dapat natin i-translate bilang ganun din. Okay? Ako ay nasa meeting. I will be at the meeting. So will I be. Ganun din ako. Okay, dito naman po tayo sa pinakahuli kung saan ay may panglito. Pupunta siya sa shop. Pag in English nyo yan, tapos ang ginamit po ay linking verb. At ito po yung halimbawa, itong is, tapos sinundan po ng going. Ang pagbabasihan nyo po dyan ay itong dalawa. Itong linking verb at saka itong salitang going. Kung mapapansin nyo, ang salita pong going ay ginagamit para masabi ang hinaharap o yung gagawin pa lang na aksyon. Diba? Ginagamit po yan, yung salitang going. At yan po ay senyales na pwede po natin gamitin o itumbas itong going sa salitang will. Kasi parehas po silang salitang ginagamit para masabi na yung aksyon ay gagawin sa hinaharap. Okay? Ang ibig ko lang pong sabihin, kung ang ginawa nyong English sentence ay may kasamang linking verb, tapos sinundan nyo ng going, yan po ay itutumbas natin sa salitang will pag sinagot na po natin. So, itong will, yan po yung is going. Okay? Tapos po, yung pagkaka-English po natin sa ganun din ay so pa rin. Kasi nga po, will ang ating ginamit. Katulad po nitong nasa taas. Tapos, itinuro lang po natin yung tao na nagsasabi na kaparehas niya yung taong nagsabi nitong pupunta siya sa shop. So, ang ibig lang sabihin, yung sumagot ng so will I, pupunta rin siya sa shop. Okay po? Pupunta siya sa shop. She is going to the shop. So will I. Ganun din ako. Maraming salamat po.